Magandang hapon mga kababayan, lalo na sa mga depositors, yung mga may ipon sa bangko. Para po sa kaalaman ninyo, nagsisimula pa na pala sila ngayong buwan ng July daw, nabasa ko kasi ito na yung savings natin, na yung ipon natin sa bangko, ay papatawan na naman nila ng 20% tax. Tingnan nyo. Gusto nyo ba to? Mga taong bayan na mayroong mga karampot na ipon na naitago dyan sa bangko at papatawan pa ng 20% tax. Masaya ba kayo dito? Para sa akin, gigil na gigil ako nang mabasa ko to Karampot na nga lang ang interest dyan sa bangko, sa mga ipon namin. Tapos gusto pa ng putang inang kawatan na gobyernong ito, patawan ng 20% tax. Anong akala ninyo? Mag-iipon kami ng pera para sa inyo lang? Magkano ba ang interest na ibibigay ng bangko sa mga ipon namin? Tapos papatawan nyo pa ng 20% tax? Mga hayop pala kayo. Ikaw, Rikto, ang laki ng ngiti mo dyan, kupal ka. Wag na wag niyong gagawin to sa amin dahil naghihirap na nga kami, nagtatabi na nga kami ng kukunting pera na maipon sa bangko, tapos papatawan niyo pa. Wala na kayong iniisip na maayos na maiangat niyo ang mga ordinaryong Pilipino, kundi ang iniisip ninyo kung paano nyo gatasan ang mga Pilipino. Talagang gusto nyong ibabagsak ang mga Pilipino. Hihilain talaga ninyo kami sa kahirapan. Na kahit itong ipon namin, gusto nyo pang patawan ng 20% tax. Mga putang ina kayo na. Yawa kayo. Hindi na kayo bit-bitin ni Satanas. Wala na kayong iniisip na maayos, kundi ang pagpapahirap sa amin. Dapat nga sana, kung matino kayong gobyerno, dagdagan nyo pa, taasan nyo ang interest ng mga taong nag-iipon sa bangko. Dapat masaya kayo na mayroong mga Pilipino na nag-iisip na mag-iipon ng pera para sa kanilang darating na problema. Sana dagdagan nyo pa. Kung matino kayong gobyerno, may malasakit kayo sa mga mahihirap. Yung mga taong nakaipon ng pera, dapat taasan ang interest ninyo. I-demand nyo yan sa bangko na taasan ng interest. Pero hindi baliktad patawan nyo pa ng 20%? Kunin nyo pa ang 20% sa ipon namin? Putang ina ninyo. Kung ganun pala, i-withdraw namin lahat ang pera namin sa bangko. Hindi na tayo lahat, mga taong bayan, wag na kayong magdeposito sa bangko. Kung ganito ang gagawin ng gobyerno sa karampot na ipon natin, i-withdraw nyo na lahat yung pera nyo sa bangko. Yung interest nga ng isang taon, hindi pa nga siguro aabot sa 20%. Magkano lang naman yung interest ng savings? Karampot lang, hindi pa nga aabot ng 20% ang interest Tapos kukunan nyo ng interest, ang kapal ng mukha ninyo, mga gonggong kayo, mga putang ina kayo na. Gigil talaga ako dito nang malaman ko to, nang mabasa ko to kahapon. Wala na kayong iniisip na kabutihan na para maiangat nyo ang mga mahihirap, ang mga ordinaryong Pilipino, kundi ang iniisip ninyo kung paano nyo kami pagagapangin sa hirap. Ayaw nyo talaga na aasinso ang mga ordinaryong Pilipino para madali nyong magago, madali nyong maluko. Yawa kayo, mga ulul na. Ito ba, mga taong bayan, ito ba ang gobyernong gusto ninyo? Sige nga, kailan pa kayo kikilos? Magpakatanga pa ba kayo? Na kahit itong ipon natin na karampot,
Gusto pa nilang patawan ng 20% tax. Nag-iipon na lang tayo ng pera para ibibigay sa gobyerno? Putang ina ninyo. Hindi pa nga aabot ng 20% yung interest sa isang taon. Sobrang liit nga lang yung interest sa savings. Tapos ganito pa ang gagawin ninyo. Walang hiya ninyo. Sobrang kapal ng mukha mo, Recto. Sobrang kapal ng mukha mo. Kaya hindi na nanalo yung anak mo doon tumatakbo sa Batangas. Kapal ng mukha ninyo, mga hayop kayo. Kayo mga taong bayan, ano pang hinihintay ninyo? Maghihintay pa ba kayo na hanggang pagkain ninyo papatawa ng 20% tax? May tax na nga lahat yung binibili nating mga pagkain, lahat-lahat mag-grocery tayo sa bangko, may tax. Kung ano-ano pang mga kabalbalang putang inang tax na yan. Tapos pati ipon natin sa bangko na sarili nating pinaghihirapan na makaipon sa bangko, patawan pa ng 20% tax, kukunin pa ninyo ang 20% tax, ang kapal ng kawalang hiyaan ninyo, saan nyo nilagay ang mga utak ninyong bulinaw, utak ninyong gago, na nag-iisip kayo ng ganito. Ang galing ng mga kagaguhan ninyong mag-iisip kayo ng ganito na kahit savings ng mga ordinaryong Pilipino na hindi naman kalakihan ang karamihang nagsisaving sa bangko, papatawan nyo pa ng 20%? Walang hiya kayo. Sarili nyo, patawan nyo yung pira ninyong sarili nyo ng 20% dahil kayo ang mga walang hiyang kapal ng mukha. Hindi ko na lang sasabihin kung gaano ka korap. Gaano ka magnanakaw itong gobyernong ito. The number 1 magnanakaw in the history ngayon sa buong bansa. Ang buong mundo, Pilipinas ang pinakamagnanakaw dito ngayon sa under ni Marcos administration. Kapal ng mukha mo. Kapal ng mukha mo, Recto. Walang hiya ka. Papatawan nyo yung sarili ninyo. Dahil siguro saan galing yung mga pira ninyo. Wala kayong pakialam. Wag kami ang papatawan ninyo ng 20% yung mga ipon namin. Kasi kung ganyan, titingnan lang natin kung hindi ba magsarado ang mga bangko. Siguradong magsasarado ang mga bangko dahil wala nang magdeposito Iitatago na lang sa bahay nila yung pera nila. Wala nang magdeposito kung ganito. Ang apektado dito, ang bangko na naman. Mabuti ba yan? Mabuti ba yan para sa mga ordinaryong Pilipino ang ginagawa ninyo? Gobyernong kawatan? Gobyernong mga manluloko? Manggagago sa mga Pilipino? Putang ina kayo, wala na kayong maiisip na maayos, na mabuti, na ikakatulong, ikakaangat ng mga ordinaryong Pilipino, lalo na yung naghihirap dyan. Tumataas ilang milyon na kaya yung mga taong hindi na makakain ng 3 bisis sa isang araw. Tapos ganito pa ang gagawin ninyo sa mga taong nakakaipon ng karampot sa bangko, putang ina ninyo. Grabe, gigil talaga ako dito. Tang ina kayo. Kunin nyo na, mga taong bayan, yung mga ipon ninyo sa bangko bago pa kayo papatawan ng 20% dahil nag-iipon lang kayo ng pera pala sa bangko para ibigay sa gobyernong magnanakaw. Wag na. Yung savings natin sa isang taon hindi nga aabot ng 20%, tapos kukunin pa nila ng 20%. Ang kapal ng mukha. Ang galing mag-isip ng kabubuhan ng sino mang nag-iisip ng ganito. Ikaw ba, Recto, ang nag-iisip ng ganito? Ang kapal ng mukha mo. Yawa ka. Di ka pa kunin ng Satanas. Tang ina ninyo, wala kayong silbing gobyerno. Magsiresign na kayo. Kayong taong bayan, kailan pa kayo mag-speak up? Kailan pa kayo kikilos? Yawa yan, walang kwinta talaga itong gobyernong bangag na Marcos Jr. Ikaw, Marcos Jr., magpa-hair follicle drug test ka na. Dahil involved na yung asawa mong si Lisa Butod sa Beverly Hills, yung pagkamatay ni Paulo Tantoco na ang ikinamatay dahil sa cocaine.
Na-overdose sa cocaine. Mag-resign ka na bangag, Marcos Jr. kung may delikadisa ka pang hayop ka. Wala kang kwintang inutil ka. Isa kang pulburonik. Kayong mga pamilyang mga pulburonik, wala kayong kwintang magpapatakbo sa Pilipinas. Putang ina kayo. Asawa mo ngayon si Lisa Butod, sana mabubulok sa Beverly Hills at makukulong yung hayop na demonya na yan. Sangkot. Ngayon, sabi ni Maharlika, sabi ni Dinchis, sa pagkamatay ni Paulo Tantoco na mayroong cocaine effect ang ikinamatay, overdose sa cocaine. Ano yan? Hindi yan mga durugesta? Ang line up ni Butod, mga durugista. Nagpapakita lang yan na mga adik. Putang ina. Tapos tatahimik lang kayo, mga taong bayan, pinapatakbo tayo ng mga pulboronik na gobyerno. Kaya kahit ang savings natin gustong patawan ng 20% tax, Diyos ko po, nanggigigil talaga akong putang ina kayo. Sana bahain kayo tulad ng nangyayari sa Texas. Kayo lang, ianod kayo ng baha. Mga yawa kayo, wala kang kwintang gobyernong inutil kayo, pahirap kayo sa mga Pilipino.